Hello po mga kababayan, mga kaibigan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ikomentaryo yung isang teacher na nagsasalita doon sa rally sa Minjola ngayong araw na ito, Labor Day, May 1, na kung saan binabatikos niya po ang ating mahal na Pangulo. Ako sa tingin ko lang opinion ko lang to hindi siguro siya totoong guro. Kasi kung guro siya, alam niya dapat na tanging si PBBM lang ang gumawa ng paraan para mataasan yung kanilang sweldo bilang isang teacher. Si PBBM lang ang nakagawa na i-promote yung mga teacher na hindi na sila magre-retiro na teacher 1. Mula sa teacher 1, pwede kang ma-promote to teacher 3 o kaya 4. So, sinong presidente ang nakagawa niyan? Si PBBM lang. Ngayon, kung talagang totoong teacher siya, dapat na-appreciate niya yon, yung effort ng ating mahal na Pangulo. Ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngunit nandyan kayong mga tao na puro niga ang laman ng utak. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa dahil sa kagaya ng mga tao na ang laging tinitingnan ay ang mali ng ating kapwa. Kung si Jesus Christ nga tayo pinagbibigyan ng pagkakataon sa lahat ng pagkakamali, ilang bisis ba tayong nagkakamali? How much more na tayong tao? Tirahin natin ang tirahin ang mali ng ating kapwa, lalo tigit sa ating mahal na Pangulo na ginagawa naman niya lahat. Halos nagkakasakit na nga sa kakasubsob sa trabaho, ikot dito, ikot doon. Pag pumunta sa ibang bansa, may dalang magandang balita, mga investors nakakapag-invite. So yan, pagdating dito sa atin, umiikot din siya para gawa ng paraan ang mga nangailangan tulong ng ating mga kababayan. Noong April 16, inilunsad niya ang unang pamahagi ng bigas para sa buong bansa, tulong sa ating mga kababayan, lalo tigit sa mga workers. Kinabukasan, pumunta naman siya sa Benguet, doon sa norte, upang tulungan naman ang ating mga magsasaka ng mga gulay, yung mga gulay na hindi nabibili doon na stock dahil sa mahal ng transport, pag mahal ng gasolina ay binili niya yung 1 toneladang gulay at ipinamahagi din sa mga mahihirap. So, di nyo ba na-appreciate yan, yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo? Pag nakakahuli ng mga smuggled products katulad ng mackerel, ang mga nakaraang administrasyon kapag nakahuli sa custom ng smuggled, ay tinatapon o sinisira kaagad. Ngunit ang ating Pangulo, ipinag-utos niya sa mga kinaukulan na kung pwede pang i-check, masigurado na ligtas kainin, ay i-distribute sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. So ganyan po kabuti ang puso ng ating mahal na Pangulo para tulungan tayong mga nangangailangan. Hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa atin para iangat ang antas ng ating kabuhayan. Kayo lang po na mga niga ang mga utak na masyadong hindi makaunawa. Nagkakamali din po ang ating mahal na Pangulo, may kahinaan din po yan. Dapat makontento tayo kung ano yung effort ng ating gobyerno, i-appreciate natin. Okay lang sana, siraan natin ang siraan siya kung wala talaga siyang ginagawa, kung hindi talaga siya kumikilos. Pero kung kayo, alam niyo yung katotohanan, nagmamasid kayo sa palibot, hindi yung puro niga lang. Alam nyo na marami nang nagagawa ang ating mahal na Pangulo. Nandyan yung zero billing sa ospital. Nandyan yung 50% sa lahat ng estudyante, mga seniors, PWD sa LRT at saka sa MRT. Nandyan din yung pagpapatayo ng mga solar farms na kung saan sinusulod niya ang problema ng power supply, na ito ay makagawa tayo ng supply ng kuryente sa malinis sa paraan, kasi doon siya nakapokus sa renewable energy. At ang pagpapalakas sa sektor ng ekonomiya ng negosyo sa ating bansa, kumikilos siya. Ang ginawa niya, magkaroon ng sufficient power supply at palakasin ang internet connectivity. Nagsanib pwersa na po ang Globe at ang Starlink ni Elon Musk para lumakas ang connectivity ng ating internet. Hindi na po tayo aasa sa Singapore na kung saan doon tayo nakakunik ngayon. Pag yun natapos ang proyekto ng ating mahal na Pangulo, ito ay malaking maitutulong sa negosyo sa ating bansa sa paglago ng ekonomiya. At lahat ng mga nininira ngayon kay PBBM,
Pag ito ay nag-operational na ang internet hub na project ng ating mahal na Pangulo, mababago nyo pa ba yung mga paninira nyo sa ating mahal na Pangulo? After na mapakinabangan nyo yung mga project ng ating mahal na Pangulo, kung sakaling lumakas na ang internet connectivity natin, pag touch mo dun sa video, wala nang laglag yan, automatic lalabas yan. Yan, ganyan, magiging ganyan nakabilis ang ating internet connection. Napakarami pa mga kababayan na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hinahanapan nyo ng projects, mag-research kayo. Nandyan yung EDSA o Rehabilitation Program. Sino nakapagpagawa niyan? Dati pa yan na binabalakan ng nakarang administrasyon, pero nagawa ba nila? Tinutuloy ng ating mahal na Pangulo. Kung wala talagang nagagawa ang ating mahal na Pangulo, di sana lahat ng mga project na hindi natapos nung nakarang administrasyon, tinigil niya. Tinigil niya dapat, katulad ng MRT 7. So malapit na po yan mag-umpisa mga kababayan. Patunay dyan na marami siyang ginagawa. Nandyan yung NSAR na malapit na mag-partial operation. Ang MRT 7 malapit na mag-partial operation. Nandyan din yung continue sa construction ng subway. Oo nga, dating administrasyon yan pre-propose project, pero nag-umpisa yung construction sa kanya. So fake news yung sinasabi nyo na walang ginagawa. Kung ikaw teacher ka, tunay kang teacher dyan, nagsasalita dyan sa Minjola, dapat na-appreciate mo yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo para sa inyong mga teacher. Siya lang ang bukod tangi nakakagawa ng paraan na kayo ay ma-promote from teacher 1, pwede kayong maging teacher 3, teacher 4. So meaning tataas din yung mga sahod nyo. So ano yung pinaggangawa mo dyan sa Minjola na hindi tumataas ang sahod nyo mga teacher? Peke ka siguro, hindi ka teacher, nagbihis ka lang ng damit teacher, palang tawagin kang teacher. Kasi kung talagang teacher ka, dapat na-appreciate mo ang effort ng ating mahal na Pangulo. So yun lamang po mga kababayan, nakakasira kasi yung mga taong yan Imbes na nakakatulong sa ating bansa, hindi. Walang ibang iniisip kundi manira ng manira sa ating gobyerno. Yun lang po mga kababayan, magandang gabi po.